Mateo chapter 27, verse 46. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong kapaligiran. Na mag-aalas-ras na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Ilay, Ilay, lama sabaktan," na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Isa po ito sa pinakamatinding salita ni Jesus na binitawan niya nung nasa krus po siya, na nakapako po siya sa krus. Yung Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? These were not just words of pain. Hindi lang po ito yung iyak na nasaktan. They were a deep cry of the soul. Nanggagaling po ito sa kailaliman po ng kanyang kaluluwa. Sa gitna po ng kadiliman, si Jesus ay sumigaw. At yung sigaw na po na yon ay magbibigay po sa atin ng aral. Sa panahon po na si Jesus ay naging tao na nandito sa lupa, siya po ay namuhay na katulad po natin bilang tao. Siya po ay naging ordinaryong mamamayan na nakaranas po ng pagkapagod, pagkagutom at pagkahuaw. Sa panahong namatay po yung kanyang matalik na kaibigan na si Lazaro, naranasan din niyang malungkot at umiyak. Ang galing po ni Lord kasi yung natakil po ni Ate Rachelyn, naging naging topic ko rin. So hindi ko na po ipapaliwanag, kundi babasahin ko na lang po. Ang gusto ko lang pong iparating na si Jesus bilang tao po ay nakaranas po siya ng mga physical pain. Babasahin ko lang po yung isang article tungkol po sa physical death of Jesus Christ. In 1986, the American Medical Association published an article titled "The Physical Death of Jesus Christ." It details the entire process of Jesus' trial to his death on the cross. In Luke chapter 22, verse 44, "And being in anguish, he prayed more fervently, and his sweat was like the drops of blood to the ground." Before Jesus is arrested, it is written that he was in great distress and sweating blood. Imagine niyo po na si Jesus po, ang lumalabas na pawis sa kanya po ay sa form na po ng dugo. Although rare, it is recognized as hematidrosis caused by high amounts of stress. This physical manifestation emphasizes the severity of Jesus' emotional and spiritual pain. At that time, the crucifixion was considered the worst death for the worst of criminals. But this is not all Jesus faced. He endured weeping so severe that it tore the flesh from his body. He was beaten so horribly that his face was torn and his beard dripped. A crown of thorns 2 to 3 inches long cut deeply into his scalp. The leather whip used to flog him had tiny iron balls and sharp bones. The balls caused internal injuries while the sharp bones ripped open his flesh. His skeletal muscles, veins, and bowels are exposed, causing major blood loss. Most men do not survive this kind of torture. After Jesus was severely flogged, he was forced to carry his cross while people mocked and spat on him. Crucifixion was a process meant to instill excruciating pain, creating a slow and agonizing death. Nails as long as 8 inches were driven into Jesus' wrist and feet. The Roman soldiers knew the tendon in the wrist would tear and break, forcing Jesus to use his back muscles to support himself to breathe. Imagine the struggle, the pain, the courage. Jesus endured this reality for 3 hours. The Gospel of John writes that after Jesus' death, a Roman soldier pierced his side with a spear, and blood and water came out. Scientists explain that from hypovolemic shock, the rapid heart rate, Jesus' fluid to gather in the sac around the lungs and heart. Yung hypovolemic shock po, ito po yung condition kung saan yung katawan po natin ay nauubusan na ng oxygen. And exhaustion, asphyxia. Ito naman po yung severe dehydration or blood loss. Sa nalaman po natin na kung paano nahirapan po si Jesus ang kanyang physical na pangangatawan, magkakaroon po tayo ng katanungan, bakit po kaya hinayaan ng Diyos Ama sa langit na maranasan ni Jesus ang ganong pagpapakasakit? Kung tayo nga pong mga magulang, di ba? Pag nakita po natin yung mga anak natin o yung mga mahal natin sa buhay na nasasaktan, masyado po tayong nag-aalala na minsan po natataranta tayo, kailangan dalhin sa hospital. Pero ang tanong po, bakit po kaya hinayaan ng Diyos na maranasan ni Jesus ang pinakamataas na uri ng pagpapahirap po sa isang tao? Pinabayaan nga po ba ng Diyos si Jesus? Sa unang basa po natin, parang totoo nga po na iniwan siya ng Diyos. Pero kung titingnan po natin ito sa mas
malalim na kaunawaan, makikita po natin na sa simpleng pagtalikod ng Diyos, hindi po ito simpleng pagtalikod ng Diyos, kundi bahagi po ito ng dakilang plano ng kaligtasan ng Diyos para sa ating lahat. Ano po kaya ang dahilan kung bakit tila pinabayaan ng Diyos si Jesus? Una po, dahil sa bigat ng kasalanan ng sanlibutan. Kasalanan po nating lahat, tayong mga tao dito. Sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Ang Diyos po ay banal, di ba? He is absolutely pure, and He will not allow sin in His presence. Tayo po ay makasalanan. Nang si Jesus po ay napako sa krus, inako niya po ang lahat ng mga kasalanan natin. And from that very moment po, God cannot be with sinners. Nagsimula po doon ang separation ni Jesus sa Diyos, kaya masasabi natin na maaaring siya nga ipinabayaan, ngunit hindi po siya iniwanan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi po nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Si Jesus po ay naging representative ng lahat po ng ating mga kasalanan. Ang kabuuan po ng kasalanan nating lahat, ang nakalipas, ang hinaharap, at ang kasalukuyan po, ibinigay po lahat sa Kanya yon para tayo po ay mailigtas. Po. Hindi po nagkasala si Kristo, binibigyan diin po dito ang kanyang pagiging ganap na banal. Ang pangalawa po, isang katuparan ng propesiya. Yung sigaw po ni Jesus mula sa Awit chapter 22 verse 1 na nagsisimula sa Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinulungan? Ito po ay isinulat ni Haring David daang-daan taon na bago pa ipanganak si Jesus. Sanasambit po ito ni Jesus sa krus upang ipahayag ang bigat ng kasalanan ng mundo na kanyang pinasan. Hindi ito simpleng pahayag ng kawalan ng pag-asa, kundi pagpapakita ng katuparan ng propesiya at lalim ng kanyang sakripisyo. Kailangan po kasi na matupad ang prophecy. Kailangan po na maipakilala ni Jesus na siya ang nag-iisang Mesaya. Pangalawang katanungan po, bakit hinayaan ng Diyos na maranasan ni Jesus ang pinakamataas na uri ng paghihirap? Una po ay dahil sa pag-ibig. Sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itong pag-ibig po na ito ay hindi ito yung mga ordinaryong pag-ibig lang na pag-ibig ng kaibigan, pag-ibig ng anak sa ama, pag-ibig ng ama sa anak or ng sa ina. Ito pong klaseng pag-ibig na ito po yung pinakamatinding pagmamahal, hindi po ito ordinary. Wala pong sino man ang kayang makapagbigay ng ganitong pagmamahal, kundi ang tanging Diyos Ama lang natin sa langit. Isang matinding pagmamahal, hindi po ito ordinaryo, kundi dakila at ganap para sa lahat ng tao. Ito po ay walang pinipili. Hindi po nito sinasaklaw kung ano man ang katayuan mo sa buhay ngayon, kung ano man po ang mga nagawa mong pagkakasala sa nakaraan. Ibinibigay niya po ito para sa ating lahat. Ang pangalawa po, upang maranasan natin ang tunay na kaligtasan at relasyon sa Diyos. Sabi po sa Roma chapter 5 verse 8 to 9, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay nawapawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Sa pamamagitan po ng paghihirap na naipakita ni Jesus sa krus, ang ganap na pagsunod po sa Ama ay binuksan niya. Binuksan niya po yung daan para po tayo makalapit sa Diyos. Dahil kung wala po si Jesus, hindi po natin kakayanin na lumapit sa Diyos at hindi po tayo pakikinggan ng Diyos dahil tayo ay makasalanan. Sa pamamagitan po ng kanyang paghihirap na ipakita ni Jesus ang ganap na pagsunod sa Ama. At ipinakita rin dito ni Jesus na hindi siya malayo sa ating pagdurusa, na siya man din ay nakaranas po ng kahirapan. Na inire-relate ni Jesus kung ano man ang nararanasan natin ngayon, higit pa doon yung kanyang mga naranasan. Ikatlo po, dahil sa malayang kalooban at kababaang loob ni Jesus, sa John chapter 10 verse 18, walang sino mang kukuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinigay, mayroon akong kapangyarihang ibigay ito, at mayroon akong kapangyarihang kuning ito muli.
Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Ang talata pong ito ay nagpapakita ng kusang loob na sakripisyo. Ito po yung kusang loob na sakripisyo ni Jesus para sa sangkatauhan. Kahit na po siya ay nahihirapan, tinanggap niya po ang lahat para sa atin. Pinahahayag niya ang kanyang kamatayan ay hindi bunga ng pagkatalo o kawalan ng kapangyarihan, kundi isang voluntaryong hakbang sa plano ng Diyos Ama sa langit. Sa salita po na pinagnilayan po natin na sinabi ni Jesus na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Maaring pong ang isipan sa ating damdamin ay yung word na forsaken and abandonment. Maraming klase po ang may iba't ibang uri po ang abandonment. Ito pa ay physical, emotional, at ang pinakamabigat po yung spiritual abandonment. Lahat po siguro tayo nakaranas na kung paano tayong iwanan, kung paano tayong pabayaan. Napakasakit po, di ba? Base po sa, kung okay lang po na magkwento po ako, base po sa personal kong karanasan, maraming pagkakataon po sa aking buhay na tinanong ko kung pinababayaan ba ako ng Diyos. Ngayong araw po, April 18, 16 years ago, hindi ko po makakalimutan bilang isang ina na nakaranas po akong magburol po ng anak, panganay na anak ko po. 16 years ago, ngayong araw po na to. Napakasakit po ng mga panahon na yon kasi sabi nga po ng iba, di ba, kapag namatay ang parehong magulang, ang tawag sa anak ay ulila. Kapag namatay naman ang asawa, ang tawag sa'yo byuda or byudo. Pero ano po kaya ang tawag kapag namatayan ka ng isang anak? Di ba po wala? Kasi wala pong salita ang tutumbas po sa sakit na nararamdaman ng isang ina. Noong mga panahon na yun po, akala ko mawawala na po ako sa sarili kong katinuan. Lahat po nire-reject ko na, ayaw kong kumain, ayaw kong maging masaya. Gusto ko na nga po makipaghiwalay sa asawa ko kasi wala na yung anak ko eh. Wala na yung saysay ng buhay ko. Pero ganun pa man po, meron pong isang maliit na tinig sa puso ko ng pananampalataya na nagsusumigaw, na lumalaban. Pinanghawakan ko po yung pananampalataya na yon hanggang sa maging normal po ang lahat sa buhay ko. Nung fast forward po, 2019, habang nagsisimula po na makakilala ako sa Panginoon, sumabay-sabay po yung mga pagsubok na naranasan ko. Sabi ko, pinababayaan ba talaga ako ng Diyos? Bakit naman ganito? 2019, nagkasabay pong magkaroon ng sakit yung kapatid ko at yung tatay ko. Isa pong cancer patient at isang dialysis patient. Ang hirap-hirap po kasi may mga pagkakataon na kailangan silang dalhin sa hospital ng sabay. Nauubos na po yung, nakakalungkot po na marinig yung mga daing nila, yung mga paghihirap nila. Financially, emotionally, unti-unti na po akong nauubos. Noong 2023 naman po, sumunod ang nanay ko. So para pong may pattern tuwing ikalawang taon. So yung nangyari po na yon, nagkaroon po yun ng takot sa mga kapatid ko. Tanong nila sa akin, Ate, 2025 na, ano kaya ang susunod na mangyayari sa atin? So bilang panganay po, kailangan ko pong tayuan yung pananampalataya ko, kailangan ko pong magtumibay sa kanila. Na itong taon na ito, kung ano man po yung kinatatakutan nila, napagtagumpayan na po ni Jesus lahat sa krus ng Kalbaryo. At nananampalataya po ako, at tatayuan ko yung pananampalataya kong ito, hindi lamang po para sa aking asawa, sa aking anak, kundi po sa buong sambahayan namin, sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin, susunod pang generation namin. Kaya po, mga kapatid, kung tayo man po ay dumaraan sa silent season ng buhay natin na feeling natin, hindi tayo pinakikinggan ng Diyos sa lahat po ng mga problema natin, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa dahil ang Diyos po ay kumikilos. Siya po ang may kontrol ng lahat. Hinihintay niya lang po na ibigay natin ang buo nating pananampalataya sa Kanya. Si Jesus po ay pinabayaan sa krus hindi para si Jesus po ay pinabayaan sa krus na natin maranasan yung tunay na pag-iisa. Kaya kapatid, kung ngayon nakakaramdam ka pa ng kalungkutan ng pag-iisa, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil eto na, sinasabi na si Jesus ang pag-asa natin.
Because he was forsaken, we are now forgiven. Because he cried, we can now rejoice. Sa akin pong pagtatapos, iwanan ko po sa inyo yung mga katanungang, iniwan ba talaga tayo ng Diyos? Sa panahon po na kung saan ang ating mga mahal sa buhay ay naghihirap, lumalaban na sa kamatayan, masasabi din ba natin na pinabayaan sila ng Diyos kaya't sila'y namatay at tayo nalungkot at umiyak? Sa panahong nakaranas tayo ng pagkagutom at pagkauhaw, masasabi din ba natin na pinabayaan tayo ng Diyos? Nasabi pa natin sa ating mga sarili, meron bang Diyos o nasaan ba ang Diyos sa panahong tayo ay nalulungkot at umiiyak ng napakalakas? Pinabayaan niya ba tayo gaya ng isinigaw ni Jesus sa krus na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Atin din ba itong sinisigaw ng malakas nung tayo ay nalulungkot at nag-iisa, naghihirap at nagdurusa? Ang masasabi ko po, panghawakan po natin ang Hebrews chapter 13 verse 5. He himself has said, I will never leave you nor forsake you. Ito lamang po, salamat po. Purihin.